Tagumpay nga po na naipanalo ng Oklahoma City Thunder ang kanilang back-to-back game laban sa dalawa sa pinakamalakas na team sa Eastern Conference, ang New York Knicks at Detroit Pistons. Pero sa kabila niyan, may ilang mga fans at analysts ang hindi satisfied at napabilib sa panalo ng defending champ, lalo pat sa naging laro nga dito ni Shai Gilgeous-Alexander. Sa dalawang game nitong nagdaang araw, nagkaroon si SGA ng mas madaming free throws kumpara sa New York Knicks at Detroit Pistons. Laban sa Knicks, nakakuha si SGA ng 18 free throw attempts kumpara sa buong team ng New York Knicks na nakakuha lamang ng 17 free throws, habang sa laban naman sa Pistons nakakuha siya ng 25 free throws kumpara sa 23 free throws lamang ng Detroit Pistons. Kaya halos lahat ng mga fans nagsabi wala nga daw talagang makakatalo ngayon kay SGA pagdating sa free throw, since napakalinaw, ayaw nitong gumawa ng malinis na puntos at mas gusto na lang nitong magpasabit parati sa tuwing sumasalaksak siya sa ilalim ng basket. Samantala, pagkatapos nga na manalo ang Los Angeles Lakers kahapon, kakalabanin nga nila ngayon ang Cleveland Cavaliers sa pangalawang game ng kanilang back-to-back. At ngayon, inaasahang maglalaro na dito si Luka Doncic matapos siyang masuspende ng 1 game dahil sa pagkakaroon ng 16 technical foul. Kaya magkakaroon ng Lakers ng mas malaking tsansang maipanalo ito. Pero hindi lang naman si Luka ang kasalukuyang inaasahan ng Lakers, bagkus iba at may iba pa sila, kagaya ni Luke Kennard na siyang pinaka-consistent ngayon sa lineup. Ito ang leading scorer sa bench, kaya dahil sa napakagandang laro, puro papuri ang kanyang natatanggap. Manghang-mangha nga sila sa ginagawa ni Luke Kennard, since ito lang naman ang kaisa-isang player na nagkaroon ng mas maayos na shooting simula nang sumali sa kanilang team. First time nga itong nangyari sa Lakers, gayong karamihan sa mga shooter na kanilang kinukuha nitong nagdaang taon, bigla na lamang nga pong hindi nakakagawa ng 3-point shots. Kaya mukhang ibang-iba ang taon na ito para sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na si Jaylen Brown ang tunay na rason bakit umangat ang Boston sa pangalawang pwesto sa East, sa kabila ng pagiging kulang ng lineup sa umpisa ng season sa hindi paglalaro ni Jason Tatum. Nagawa para naman niyang pangunahan ng team. Nakapagtala rin naman ito ng sunod-sunod na malalaking numero. Bakit rason kaya nakasama siya sa MVP rankings? Ngunit sa kasamaang palad, kasunod ng magagandang laro nito, bigla na lang naman itong nawala at hindi nakapaglaro matapos siyang magtamo ng left Achilles tendinitis sa panalo noong nakaraan sa OKC Thunder. Buti na lang nakapaglaro rin naman agad siya sa game kahapon. Ang problema sa kanyang pagbabalik, masyado itong nag-struggle sa shooting. At sa pagtatapos, mismong si Brown na ang nagsabi walang dapat ipag-alala ang mga fans dahil nagkaroon lang naman siya ng soreness ang likurang bahagi ng kanyang binte. Hindi rin naman ito seryoso, sadyang gusto lamang nilang mapanatiling healthy bago ang NBA playoffs. Kaya mas maganda ang takbo ngayon ng Boston Celtics.